that this administration is not only in crisis, it is already what? Collapsing. Collapsing na ito kasi dinaanan na natin itong sitwasyon na ito. Alam namin yan ni Secretary Bebot. Yung mga situations na ito, yung mga ganyang mga manifesto galing sa mga political parties, galing sa mga liga. Naku po, dinaanan na rin po natin yung mga sitwasyon na yan. Hindi lamang po nasa crisis ngayon itong administrasyon na ito. Kung baga sa barko, palubog na ito. Tingnan nyo na nga, sabi nga yung executive secretary who is supposed to be the primus inter pares sa lahat ng mga cabinet members, hindi niya alam, tanggal na pala siya. Tapos sasabihin, nag-resign siya for delikadesa. Sabi ni Chief Justice Lucas Bersamin, hindi po ako nag-resign. So, ano yon? Kasinungalingan yung sinabi nung, ano pangalan ng BFF mo? Sinabi niya, di ba siyang nagsabi na nag-resign yung dalawang cabinet members? O fake news talaga yun? Bakit hindi rin kasuhan? Kinasuhan kami ng fake news. Fake news talaga yun, fake news yun. And imagine that, doing that to a former Chief Justice of the Supreme Court, who is the Executive Secretary, the primus inter pares, the closest bosom friend of the President is the Executive Secretary. Tapos, mababalitaan na lamang niya from a friend, sabi ni Chief Justice, who called him that it's time for you to what? Go. Di ba? Yun ang sitwasyon dyan, kaya marami pa kayong makikita dyan, siguro magpapapirma yan sa mga Business Chamber of Commerce. Yan, pipirma siya. Siyempre, kailangan namang hindi ka pipirma ng manifesto pipirma yan, mga Chamber of Commerce natin yan. Dinaanan na namin yan ng mga nakaraang mga administrasyon. Sa akin, that's an old playbook. The moment na may manifesto, alam niyo may problema. Yeah, declaration against interest yan. Yeah. Sa akin naman, I'll give you an example, no, yung ating representative na si Kiko Barsaga. Actually, lahat ng mga politicians, parang Kiko Barsaga pag nangangampanya puproteksyon na namin kayo, huhulihin natin yung mga magnanakaw para sa inyo, ako ay para sa inyo. Pero pag nanalo na, hindi na. Parang lahat ng mga politician parang nagiging puppet na lang. Buti na lang may rep na Kiko Barsaga na continuous pa rin siya. Kung ano yung pinangako niyang nangampanya, ganun siya ngayon. So, but generally, para sa akin, parang wala na akong leader na nakikita talaga na para sa tao. Karamihan ay para na lang sa kanilang sarili or para sa kanilang partido. Diba? Remarks mo about sa manifestation of support na nilabas ng mga political parties at saka mga liga. Alam nyo, under a situation that we have now, kanya-kanyang papel na yan. Kanya-kanyang papel na yan. Yung mga iba, kunyari, nagsosupport pa kay BBM para makakuha pa rin ng last-minute benefits from the President. Yung mga iba naman, well, kilala naman itong mga kaliwa. I used to be a leader of the kaliwa. I know how they operate. Yung pakikisama nila kay BBM, part of their strategy yan. Part of their strategy yan. Huwag kayo naniniwala na talagang sinusuportahan si BBM. Hindi. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sila ng mga pabor. Ngayon lang ako nakakita na itong mga party list, kagaya ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila. Noong araw, kasama namin yan sa opposition, the minority, kasama namin Gabriela, Bayan muna, kasama namin yan, they will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, naku, ang lalaki ng tinatanggap. Yung Terry Ridon, he used to be Kabataan representative. Siya Kabataan, pero na-DA yan, Hindi ko na lang sasabihin kung bakit na-DA. Kasi kaibigan ko yan. Pero ngayon kung magsalita, akala mo kung sino.
Pero nag-DA yan, natanggal yan as a congressman representing the party list, the Kabataan party list of the NDFC, PPNP. So, ngayon, kung magsalita para pabor na pabor kay BBM, kontra na kontra kay Vice President Sara, pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor. Unlike before na ayaw nilang tumanggap, any form of favor, ayaw nilang tumanggap. Sinasabi ko pa nga noon dahil minority kami, they are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin. Sabi ko, kung ayaw yung tanggapin, ako na lang tatanggap para sa inyo, pero kayo mamili ng mga projects. Ayaw talaga nila. Pero ngayon, naku, hindi lang tinatanggap, hinihingi na. That's how they operate. Huwag kayo maniwala na they're supporting. Pagdating ng panahon at bumagsak si BBM, sila na naman ang unang babanat against BBM. Ayun lamang po. Ayan, correct. So, meron pang isang question doon sa post natin ngayon. Paano daw natin mapalanaganap yung impormasyon kung paano nakakaapekto ang corruption sa transport sector, working class, low, mid-level organizations? Ito dalawang klase yung corruption na nakita ko. May observation. Corruption of funds before the money goes to the treasury. Yun unang corruption dyan, katulad ng mga tara-tara sa customs, sa BIR, di ba? Walang resibo po yun. Ibig sabihin nun, yung mga importer dyan sa customs ay mapipilitan silang maglagay doon sa mga opisyal ng customs dyan, hanggang doon sa security guard meron yan. That's one form of corruption. In the same manner, ganyan din nangyayari sa mga BIR or other agencies like LTO, whatever. Pero itong corruption na ito of funds, babalik sa ekonomiya. Babalik sa ekonomiya yan. In a way, sabi ng aking kaibigan na isang ekonomista, this is one way how corruption can help drive the economy. Kasi imagine that, pag yung pera na yan na binayad ng importer, bawat container na kanyang pinarating, i-distribute yan sa lahat hanggang sa security guard. Yung bang security guard na yun, ibibili ba niya ng eroplano yun? Hindi. Bibili niya ng pagkain ng pamilya niya, pang-aaral ng anak niya, etc. etc. So balik sa economy. Pero yung isang corruption na pera, niresibuhan na ito ng gobyerno, yun ang narimit sa National Treasury. Na yun ngayon ang ia-appropriate sa GAA, National Expenditure Program, then magiging GAA. Ayun ang mas malalang corruption. Kasi nagsisilakihan na yan. Multi-billion. Hindi na multi-billion, trillion na ngayon. Hindi po yun babalik sa ekonomiya. Dadalhin po yan kung saan nila idideposito. Pambibili po nila yan ng eroplano, mga sasakyan na mamahalin, all imported goodies na hindi po makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, makakatulong ba yung corruption sa ating bansa? Hindi po. Hindi makakatulong yung corruption. Lalong lulubog po yung ating bansa. Kikita nyo naman yung sinasabi ni Zaltico, kung gaano kalaki yung mga perang kanilang pinaghati-hatian at ibinigay daw niya sa mga kinauukulan, mga bossing niya. No? Pero pa pong nagsabi dyan na, diba, sabi ni Pangulo, nagtanong yan sa kanyang press conference sa Malacanang, kung hindi ako nagkakamali, na sinabi nga niya na masasampa ng kaso itong mga ito, maybe some senators and some congressmen, at ngayon nga nilalabas nila that soonest warrants of arrest will be issued against 4 or 6
incumbent and former senators. No? Hindi pa pinapangalanan kung sino itong mga ito. Para most likely, baka nga mangyayari po yan. Tapos tinanong na paano si Speaker. Sabi niya wala namang ebidensya pa na magtuturo kay Speaker. Hindi direct involvement niya dito sa flood control. Pero may maalala ako ewan ko lang kung mali ako. Di ba si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, sa kanyang mga interview sa media, hindi ko lang maalala kung anong channel or what, Millionary ba o doon kay Karen Davila or what. O even doon sa kanyang pinahayag sa Senado yung kanyang testimony doon. Ano sabi ni Toby Chanco? Na galit na galit nga si Presidente kay Speaker at saka kay Saldico. Kasi wala na raw siyang maibigay sa iba na pundong kasi kinukuha niyo lahat. That statement of Toby Chanco is more than enough implication of the involvement of the Speaker. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, yun lang po.